Magandang pananghalian sa mga kapitbahay ko dito sa buong Pilipinas. Dahil sa mga sintomas or clinical manifestations ay dapat gagawin ng diagnostic test. Tara na pagkwentuhan natin ang mga diagnostic test para sa severe hyperbilirubinemia. Ang total indirect serum bilirubin ay ginagawa upang ma-quantify o masukat ang saktong concentration ng conjugated bilirubin or conjugated pigments in the bloodstream. Ang normal range ng total serum bilirubin sa full-term newborn ay 12 and for direct or conjugated bilirubin is 2.0. Gagawin din ang CBC at peripheral smear upang malaman kung merong anemia, abnormal red blood cell shapes, and evidence of hemolysis. Ang CBC ng sanggol from birth to 1 month old ay hemoglobin of 13.5 to 22.5, WBC of 9,000 to 30,000, RBC of 3.90 to 6.60. Ang platelet ay 140,000 to 400,000. Ang CBC na sanggol na 2-6 months old ay merong hemoglobin of 9.5 to 14.1, WBC of 6,000 to 17,500, and RBC of 3.10 to 5.10, and platelet of 150,000 to 400,000. Ang direct antiglobulin test or COMS test ay maa-identify kung merong red blood cells destruction or blood type incompatibilities. Ang test na ito ay walang numerical range. Ang result ay recorded as negative or positive. Ang negative result ay nagsasabing walang maternal antibodies na naka-attach sa baby's red blood cells. Ang positive result naman ay merong antibodies ang mother na dumidikit sa infant's red blood cells na ibig sabihin ay merong ABO or Rh incompatibility. Ang liver function test tulad ng AST at ALT ay upang malaman kung meron bang cellular liver damage. Ang general references estimation for AST in infant ay 15 to 60 and can be higher up hanggang 90 plus in early neonates. Ang general references estimation for ALT in infant ay 10 to 50 and take note na karamihang matataas ang values ng infants kaysa older children. Ang damage na liver ay nawawalan ng kakayahang maiprocess ang unconjugated bilirubin into conjugated bilirubin. Ang G6PD test ang ginagawa upang malaman kung merong deficiency sa glucose 6-phosphate dehydrogenase enzyme. Ang deficiency kasi ng G6PD ay nagre-resulta sa mabilis na RBC destruction or sudden hemolysis. Ang normal range ay generally nasa 10 to 20. Ang reticulocyte counts ay ginagawa din upang masukat ang rate of new RBC production para maikumpara sa rate ng active RBC destruction. The normal range sa full-term baby ay approximately between 2 to 6% or hanggang 7%. Nang dahil sa mga diagnostic tests at sa mga sintomas ay nalalaman ang stages ng severe hyperbilirubinemia. Ang early stage ay merong mga sintomas na extreme sleepiness, low energy, poor feeding or weak sucking, decreased alertness, and low muscle tone or hypotonic. Ang intermediate stage ay merong high-pitched crying, severe stupor or extreme irritability, high muscle tone or hypertonia, and backward arching of the neck and back or retrocolis and opisthotonus. Ang advanced stage naman ay merong deep coma, severe muscle rigidity, respiratory pauses or apnea. Ang kernicterus stage ay merong permanent and irreversible neurological damage resulting to chronic cerebral palsy, involuntary muscle movements, hearing loss, and gaze abnormalities. Abangan nyo na lamang po ang management sa susunod na video. Hanggang dito na lamang po. Daghang salamat. Signing off, Bongits.